Nativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabulig magpaniwag kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix na was na pinuan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:07. D3 Bayo Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bayo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5 Sunny Sarabia Punay at Karen Padilla. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast, Huwebes ng adlaw, Mayo 2, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7, sinyutag sa ka mga FM dial, makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa ton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. Kag sa buman mabatian kita sa aton mga relay stations sa K5 News FM, Pasig City 89.1, K3 FM Liganes 101.1, K3 FM Kalinog 100.1, kag K3 FM Yagao 105.1. Sa gyapon kag sa kinandan sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman si ka-K5 Karen Badilla.
Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, duha ka mga ginapatihan miyembro sang rebuilding nga grupo patay sa engkwentro sa tunga sang Philippine Army kag New People's Army sa Banwa sang Leon. Wivra Amit 2024 nagsugod na subong nga adlaw sa Panaad Park and Stadium sa syudad sang Bacolod. Samtang Land Transportation Office o kung LTO Region 6, wala pa sang order nga magapanakop sang nagabiyahe nga mga unconsolidated units. Mataas nga presyo sa stock market, isa sa mga rason nga nagtaas man ang mga bill sa mga konsumidor sang Ileco 1. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, masobra 8,000 ka mga public utility jeepney sa Western Visayas nakapakonsolidate na 2,500 na dulaan sang prangkisa. Cedric Lee, Dennis Cornejo kag iban pa convicted sa kaso nga serious illegal detention kag ginsentensyahan sang reklusyon perpetua. Sa balita international, mabaskog nga pag-ulan sa southern Brazil, nagpatay sa napulo ka mga tawo. Kag para naman sa balitang sports, Boston Celtics sulod sa Eastern Conference Semifinals matapos lutuson ang Miami Heat sa Game 5. Kag sa aton nga balita sa entertainment, actor host nga si Vong Navarro tuman ang pagpasalamat matapos nga mapamatbatan nga guilty sanday Cedric Lee kag Dennis Cortijo or Cornijo sa kaso nga serious illegal detention. Kag amay tuban ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mga pamantalaan buwas pa mabasahan. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time alas 6:11 kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi isang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay. Hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi, mag-Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, patay ang duha ka ginaaligar miyembro sang makawalang nga grupo sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang 61st Infantry Hunter Battalion Philippine Army kag sang New People's Army sa boundaries sang Barangay Bukari kag Barangay Kawilihan, Banwa sang Leon, Iloilo, humalin kaina sang aga. Ini ang ginkumpirmar ni Army Lieutenant Colonel Arturo Balgos Jr., commanding officer sang 61st Infantry Hunter Battalion sa interview sang K5 News FM Iloilo. Magluwas sa duha ka mga napatay na recover man ang 5 ka mga high-powered firearms, 1 ka improvised anti-personnel mine, 4 ka backpacks kag iban pa nga mga war materials. Nahibuloan nga kapin sa 30 ka mga ginapatihan miyembro sang NPA ang nakaengkwentro sang militar. Samtang opisyal na nga nagbukas ang Western Visayas Regional Athletics Association o kon Wivra Amit 2024 sa Panaad Park and Stadium sa Bacolod City. Naibaluan nga nagsugod ang programa alas 5 kainas sang hapon bangod sa tuman nga kainit sang panahon, kagagod nga malikawan ang anuman nga insidente bangod sa mataas nga heat index. Gin-adjust man ang mga schedule sa mga hinampang nga mag-aumpisa alas 9 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Samtang ginpasiguro naman sa Department of Education nga bastante ang supply sang tubig nga kinahanglanon sa mga atleta para sa hydration kag bisan sa mga billeting areas. Sa kaangot nga balita, tuman kainit nga tiyempo ang isa sa ginakonsiderar sa karon sa pagiwat sang outdoor sports sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet o kun WIVRA 2024, kasubong sang softball, football kag iban pa. Amo ang tuman nga kainit sang panahon. Sa interview sang K5 News FM Iloilo sa programa Foro de los Pueblos,
kay Mr. Hernani Escoliar Jr., ang Regional Information Officer sang DepEd. Iya ginpahig nga bangod sang mainit nga tiyempo, ila gin-adjust ang time frame sang paghiwat sa mga outdoor sports agud malikawan ang heat stroke sa mga players kay giban pa nga mga heat-related diseases. Suno sa iya nga wala sang scheduled games alas 9 tubtob alas 10 ang aga, kag alas 2 tubtob alas 4 sa hapon. Kung tuman naman kataas ang heat index, paghiwaton ang mga nasamit nga hampang mga alas 6 tubtob alas 10 sa gabi, kag halin alas 3 sa hapon tubtob sa gabi. Mayara naman sa mga naka-standby nga medical officers nga mag-assist sa mga pasyente kag naka-standby nga mga ospital sa mga nagkinahanglanon sang medical care. Sa iban pa nga balitang lokal, wala sang may nabaton nga order ang Land Transportation Office kon LTO Region 6 may kaangtanan sa pagpanakop sa mga nagamaneho sang unconsolidated units kasunod sang pagtakop sang mandatory consolidation sang Abril 30. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Jonas Torres, taghambal sang LTO 6, ginpayag sini nga ginarespeto nila ang desisyon sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga hatagan sang 15 kaadlaw nga ligwa ang mga ini tubula pa sang mando. Dugang pa ni Torres nga hindi pa sila makapanakop rason nga nagadepende sa mga driver kung magbiyahe ang mga ini apang kung basihan ang patakaran, expired na ang ila prangkisa o kung ginatawag na nga kolorum. Suno pa sa natungdan nga tion nga may order na sa pagpanakop ang multa sa mga kolorum nga jeep ang nagabalor sang 50,000 pesos. Alas 6:15 ang aton oras. Ang masulod naman nga mga balita ng inyong babatian, igadulong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig man sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke ag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, apang hubin gihapon ang itsura. Nagmando si Police Brigadier General Jack Wangke, ang Director sa Police Regional Office 6 sa Kapulisan, sa istrikto nga implementasyon sa kampanya kontra illegal nga sugal. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson sang Pro-6, nakigsapol ang direktor sa mga provincial directors kag city directors sa nakaligad nga semana kung sa diin isa sa mga direktiba sini amang pagpatigayon sa massive operations batok illegal gambling sa bugos nga Western Visayas. Samtang magluwas sa illegal gambling, ginapatutukan man sang direktor ang kampanya sang kapulisan batok sa illegal nga druga, lost firearms kag wanted persons. Samtang generally peaceful ang ginpatigayon nga rally sang progreso nga grupo kadungan sang Labor Day kahapon nga adlaw Mayo 1 suno kay Police Major Sheila May ang akanto sang Grines, spokesperson sang Iloilo City Police Office sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay sang Grines, wala sang may nagbayular nga mga rallyistas nga nagpatigayon sang hublag protesta. Naibaluan nga alas 8 kahapon sang aga nagumpisa ang rally santo sa ila permit kag nagtakop alas 5 sang hapon nga akon sang hapon. Sa diin angin matawhay naman ini suno kay sang Grines. Hugot nga ginabantayan sa Provincial Veterinarian Office ang accomplishment sa mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo angot sa anti-rabies vaccination. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Provincial Veterinarian Head Dr. Daryl Tabuada, may mga banwa nga maayo ang accomplishments kag may mga banwa man nga manubo ang accomplishments. Dugang pa niya nga nag-umpisa ang vaccination program sa Pebrero 1 sang sininga tuig sa pagpanguna sang opisina sa Tubtub Subong. Madumduman nga nagbakal sang 8 million pesos nga balor sang anti-rabies vaccines ang probinsya agud mabakunahan ang 70% sang populasyon sa mga ido diri sa probinsya sang Iloilo. Sa iban pa nga balitang lokal, isa sa mga dako nga factor sang pagsaka sang bill sa mga kuryente sa mga miyembro o konsumidor sang Iloilo 1 Electric Cooperative Incorporated o kon Eleco 1 amo ang pagtaas sang presyo sa stock market. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Engineer Mike Paguntalan, General Manager sang Eleco 1, ginpayag sini nga nagalabot na sa 13 pesos kilowatt per hour ang presyo sang elektrisidad sa stock market sa peak hours. Suno pa kay Paguntalan, hindi man ini ang presyo sang tinalik nga tuig kag nagapanawagan ini sa Energy Regulatory Commission o kon ERC nga tun-an ang presyohanay tungod ang konsumidor ang magaantos. Ginpayag man sa natungdan nga wala ang talatapan sang control sa stock market kag wala sila sa mahimo agod nga indi mag-brown out sa tion sang peak hours subong nga tig-ilinit. Samtang magluwas sa pagtaas ang stock market, naglawig man ang peak hours tungod naglawig man ang paggamit sang cooling equipment sang mga konsumidor.
Alas 6:18 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Clinica DTX 500. Ang palaya leaves with the sugarcane extract. Para ini sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tion sang kagabihon para nga mangin mahamuok ang katulugon. Nagabulig man ini para makareko kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Clinica DTX 500 the superior antioxidant. Nakagwa na sa Sara District Hospital ang 14 tanan ka mga estudyante nga nagkalalipong matapos nga mag-perform sa street dance kag mass dance competition sa opening sang Panaad Festival sa Banwas sang San Dionisio, Iloilo kahapon. Suno kay Police Captain Edward Villanes, hipis ang San Dionisio Municipal Police Station, pasado alas 2 sang hapon kahapon sang nakagwa sa ospital ang amo nga mga estudyante kag nakagwa man nga or nagwa nga heat exhaustion ang rason sa ilang pagkalalipong. Ginpahig pa sa natungdan nga apisar nga yara sa sulod sang cover gym, ginhiwat ang nasambit nga competition apang tuman kainit sang panahon kahapon. Nahibloan nga naghalin sa 3 ka mga eskwelahan ang mga estudyante nga naglalain ng pamatyag kun sa diin 3 sidri ang babayi kag isa ang lalaki. Dugang nga police reports, pila sa ulo ang naangkon ni alias Ray, 52 anyos, matapos nabungguan sa pribado nga salakyan sa barangay Kahagitchikan, Pototan, Iloilo, kainas ang aga. Ang driver sa salakyan ang ginkilala kay alias Eugene, 33 anyos, kag residente sa barangay Tapok Molo, syudad sang Iloilo. Sa interview sa K5 News FM kay Police Major Jose Ray Pabalan, hepe sa Pototan Municipal Police Station, nagasunod ang salakyan sa likod sang motorsiklo apang sa mag-U-turn ini sa nawala nga direksyon, hinali lang nga nabungguan ini sa salakyan. Dugang pa sang hepe nga posible wala natalupangdan sang driver sa salakyan ng motorsiklo rason sang aksidente. Sa pihakabahin, dakop ang manuglibod sang Antipara sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang Station Drug Enforcement Team sang Haro Police Station sa barangay Sambagharo, Iloilo, pasado alauna sang kaagahon kaina. Ang arestado amo si Eduardo Castañares, 50 anyos, residente sa barangay Boulevard, Mulo. Sa interview ng K5 News FM Iloilo kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge ng Haro Police Station, nabaklan ang subject sa isa ka plastic sachet sang suspected shabu sa labalor nga 2,000 pesos. Na-recover naman ang 5 tanan ka sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 3 ka gramos kag may estimated market value nga 20,400 pesos. Sa katapusan nga balitang lokal, dakop ang lalaki sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Station Drug Enforcement Team sang City Proper sa Barangay Veterans pasado alauna kaina sang kaagahon. Naibaluan nga ginkilala ang suspect na si Arian Caposo, 34 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News FM K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Dexter Sevilla, Deputy Station Commander sang Iloilo City Police Station 1, nabaklan ang suspect sa isa ka plastic sachet sa suspected shabu gamit ang 7,000 pesos nga buy-bust money. Na-recover pa sa iya ang 30 grams nga suspected shabu kag may estimated market value nga 244,000 pesos. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:22. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Mga balita sa palibot sang pungsod ginadulong sa kalwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man inip sa aton para makalikaw kita sa mga skin diseases, kasubong sa mga katikati, buni, punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, naglabot sa 8,524 ka mga public utility jeepneys o kon 69.2% ang na-consolidate sa Western Visayas as of April 29. Subong nga tuig base sa data sang LTFRB board or LTFRB Region 6. Sa siyudad sang Iloilo, nagdangat sa 75% ang franchise consolidation, 28% sa probinsya sang Iloilo kag 579 naman ka mga units sa siyudad sang Bacolod. May kabugusan nga 2,500 ka mga unconsolidated PUGs ang nadulaan sang prangkisa matapos nga mapalawig ang deadline sa nakaligad nga Abril 30. Sa karon naghulat pa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 sa guidelines gikan sa Central Office.
Nagdangat sa 2.3 milyones pesos ang kahalitan nga naangkon sang barko sang Philippine Coast Guard nga naigo sang water cannon sang China kung sa din ang gobyerno sang Pilipinas ang ginalauman nga maga-shoulder sang bayad sa pagpakayo. Suno kay Commodore Arnaldo Lim, acting commander sang PCG Manila sa Central Luzon District, kadungan sang pag-abot sang BRP Bakagay sa Cunanan Wharf, natamaan sa insidente ang LED panel kag naguba ini. Naguba man ang canopy kag railing sang barko, lakip na ang navigational equipment kaangay sang satellite compass. Dugang pasining nga magasugod gilayon ang pagpakayo sa mga barko sa pagpanguna sang Coast Guard Commander Fleet. Samtang iningabahin, ginadulong naman sa kaluan sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Sa pagkatapos magpaligo, hindi gid magkalipat nga magamit sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On para nga mas preska nga aton pabatyagan sa bilog nga adlaw, kag confident kita batok sa bahong balhas. Naghatag man sa aton sang 48-hour protection kontra sa body odor. Klinika Dio Fresh Dio Roll-On, the natural body roll-on. Nagsugod na sa pagdiskusyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ang Partido Federal ng Pilipinas sa mga national political parties sang pungsod para sa pag-alyansa antes ang 2025 midterm elections. Suno kay PBBM, nagtukod sila sang steering committee kung sa diin maghahimo sila sang alyansa sa naglain-lain nga partido, lakip na ang Lakas, Nationalist People's Coalition o NPC, Nationalista Party kag National Unity Party. Dugang pasining nagpabutyag naman sang kahandaan sa pagpaghinunanon ang iban nga mga partido. Madumduman nga unang ginpayag ni PFP National President South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo nga plano sini nga makig-alyansa kag koalisyon sa kapin 3 ka national political parties sa maabot nga eleksyon. Sa karon wala pa sang opisyal nga senatorial slate ang nasambit nga partido para sa masunod nga eleksyon. Sa katapusan nga balitang national, napamatudan nga guilty sang Taguig Regional Trial Court sanday Cedric Lee, Dennis Cornejo kag duha ka iban pa nga mga respondents nga guilty sa kaso nga serious illegal detention nga ginpasaka sa aktor kag host nga si Vong Navarro. Sino kay Attorney Alma Malyonga, abogado ni Navarro, ginmando sang korte nga dapat ikustodiya gilayon si Cornejo kag aristohon si Lee nga wala nagtambong sa promulgation. Naibaluan nga ginakusaran ni Navarro si Lee nga gindetain ini sang gabi sadtong Enero 22 tuig 2014 sa condominium unit sa Taguig City kung sa din ginkastigo ini ni Lee kag sang iban pa kag ginpahog pa ini nga patyon. Ginaligar man nga nagdemand si Lee sang 2 million pesos kabaylo sang pag-release kay Navarro kag nagpasugot naman ang aktor nga magbayad sang 1 million pesos. Madumduman nga duha ka beses na nga gintuyo nga ipadismiss ni Lee ang nasambit nga kaso. Balita International. Alas 6:26 ang aton oras, kag karon sa detalye naman sa aton balita international nga ginadulong naman sa kaluan sang extend the food supplement for men with maca and clavo waska. Para sa mga permilang ginakapoy, mag-extend the food supplement adlaw-adlaw. Bastante ini sa amino acids kag phytonutrients nga nagapayo man sang sirkulasyon sang dugo sa lawas. Nagahatag sang dugang nga energy para sa malawig nga stamina. Extend the food supplement for men. Napulo katawo ang napatay kag 21 ang missing bangod sa mabaskog nga ulan sa southern state sang Rio Grande do Sul sa Brazil. Ginpayag ni State Governor Eduardo Leite nga ang inakaistorya niya si President Luis Inacio Lula de Silva kag nagpangayo sang posible federal assistance. Suno sa gobernador nga ang mabaskog nga ulan ang kaghangin ang nagtugas ng dako nga kalitan sa estado sa nakaligad nga pila ka tuig kag nagbilin sa mga guba nga mga dalan kag taytay dala sang baha kag mudslides. Nakalista ang mga otoridad sang 34,000 ka mga individual nga na-display sa kasagsagan sa mabaskog nga ulan nga nagresulta man sa pagtaas ng level sang tubig sa suba kag pagbaha sa pila ka bahin sang estado nga nag-apekto tanan sa 140 or sa 114 ka mga kabanwahanan. 36 katawo ang patay matapos matibhag ang highway sa Guangdong Province sa China. Ginpayag nga yara sa 23 ka mga salakyan ang nahulog sa pagkatibhag sang karsada nga nagaangot sa Mezut City sa Kagdapo City sa Guangdong Province. 30 man ka mga pilason nga individual ang gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Naibaluan nga masobra 184 ka square meters ang highway ang natibhag bangod sa pila ka adlaw nga pagbubo sa mabaskog nga ulan nga gintunaan sang paghumok kag pagkatibhag sang duta. Balitang Sports.
Sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kalwan sang Clinicas for Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Para sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinicas for Biotics. Nagabulig man ini pa sa pagtinlo sa aton tiyan kag kulon para makaliko kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinicas for Biotics, the fortified probiotics. Lonsay nakakuha sang 25 puntos anday Jalen Brown kag Derek White agud nga pangunahan ang kadalagan sang Boston Celtics kontra sa Miami Heat sa score nga 118-84 o kon 34 ka puntos nga abanse. Halin sang first quarter tubtob matapos ang hampang, wala gid nakaabanse ang Heat batok sa Celtics. Bangod sang kalutusan ang sang Heat, wala na nila madipinsan ang ila titulo sa nagligad nga season bilang Eastern Conference Finals champion. Samtang ang nalutos naman nga Heat ang ginpangunahan ni Bam Adebayo na may 23 puntos. Paghulaton na lamang sang Celtics ang resulta sang series sa tunga sang Cleveland Cavaliers kag Orlando Magic. Balitang Entertainment. Ginpakigbahin sang aktor kag host nga si Vong Navarro ang reaksyon sini matapos nga mapamatbatan nga guilty sanday Cedric Lee kag Dennis Cornejo. Sa episode sang noontime show nga It's Showtime, nagpasalamat si Navarro sa tanan nga nagsuporta sa iya kapin isa na kadekada nga kaso ilabi na sa ABS-CBN executives kag sa mga fans nga nagsuporta kag nagapati sa iya. Nagpasalamat man ang host sa iya It's Showtime family sa pagpasensya sa iya. Luyag man sini nga magbawi sa iya duha ka mga kabataan nga sanday Ice kag Bruno kag sa iya asawa nga si Tanya Bautista matapos ang mga nahimo sini nga mga kasalanan. Naibaluan nga ginpamatmatan sang Taguig Court sanday Lee, Cornejo kag duha ka iban pa nga guilty bangod sa illegal nga pagdetain sa TV host kag actor sang tuig 2014. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Exodus 23:25 nagasaling, simbahan ninyo ako ang Ginoo nga inyo Dios, kagatagan ko kamo sang bugan ang pagkaon kag tubig. Ayuhon ko ang inyo mga balatian. Philippine Standard Time, alas 6:31. Kag amid tuban ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Standby na mga ka-K5 sa aton nga mga palatuntunan sa gabi diri sa K5 News FM Iloilo. Alas 7 tubtob alas 9 ang matahom nga programa Funpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtob alas 10 ang aton matahom nga drama Rihas. Kag alas 10 tubtob alas 12 sa tungang gabi ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman si K5 Karen Badilla. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa